Bye guys! Yes, bye guys! Dili na kayo maulaw. Dili ko magluto. Nagkalayo. Hello guys! For today's vlog! Tara, samahan nyo naman kami sa aking ganap for today's video. Dahil isasama nga ako ng aking beautiful sister for today's video. Hala, ang syala! At pasakay na kami ng airplane dyan. Hoy, hindi airplane nga! Napakasyala mo! Pasakay na kami dyan ng bus papunta ang mall. At habang nasa bus ako, ay pabidyo-bidyo nga lang ako dyan. At ito naman kapatid ko, ayaw lumingon sa camera, nahihiya nga siya. Bakit siya naman nahihiya? Bi, camera nga to, ang syala mo. At fast forward, nakakarating na kami dito sa mall. At doon muna kami sa taas kasi nga may bibilhin nga daw siya doon. At sumakay na kami dito sa hagdanan na tumatak. Huy, napaka-OA mo, escalator yan girl. At sa lahat ng kapatid ko ay siya nga lang aking kasundo. Dahil naiintindihan niya rin ako at naiintindihan ko din siya. Ganun. At nagsusumbungan nga kami sa lahat ng mga problema na dumating sa amin. Dahil kung kayong mga kakapatid ay nagkakasundo ay napakaswerte ninyo. Dahil kami magkakapatid ay hindi talaga kami magkakasundo. Ewan ko ba kung naniniwala na talaga ako guys na bawat bulig nga ng nyog ay meron talagang hindi matino. At kung kayo magkakapatid ay nagkakasundo ay sobrang napakaswerte ninyo. At swerte din naman ako kasi nga meron pa naman akong kapatid na nakakaintindi sa akin. Pero kahit hindi kayo magkakaintindihan, mahalin nyo pa rin ang isa't isa. At fast forward, namili na nga tong kapatid ko ng chicken feet. Ay, chicken feet, naka-English. Bibili daw siya ng panang manok kasi nga lulutuin namin pag uwi. Dito na nga lang kami bumili ng sibuyas at saka mga anik-anik na nga kasi nga tinambad na nga to pumunta sa merkado. Dahil sinama nga niya ako dito para elebre, dinamihan ko na nga nung kuha ng grocery. Talaga namang magsisisi talaga to kung bakit niya ako pa sinama dito. Panigurado, sa susunod ay hindi na talaga ako isasama nito dahil napakagastos ko. Hello sa maganda kong kapatid. Kung mapapanood mo tong video na to, sana hindi ka magsisisi na sinamang mo ko dito. Hayaan mo na nga lang ako kasi nga hindi ka naman madalas manglibre sa akin. Hoy, napaka-real to. Bumili na nga pala ako nito kasi nga malapit na mag-birthday itong bunso. At sabi na nga ng aking kapatid ay magpa-counter na nga kami dahil baka maubos ko na nga yung buong grocery. Hindi ganun yun. At heto na nga, napadami nga kami ng kuha di isang karton nga. At dahil nga nagutom ako ay nag-request naman ako na kumain muna kami bago kami umalis. Dahil nga libre, di sinagad ko na nga. Sisiguraduhin ko lang talaga na hindi talaga ito magsisisi kung bakit niya ako sinama dito. Hindi naman talaga halata, nagutom ako. Kahit na kumakain na nga ako, ay napa-order pa nga ako ng isa kasi gutom nga ako. Talaga namang hindi talaga ako tataba nito. At fast forward, pagkatapos nga namin kumain, ay umalis na nga kami. At pagkarating nga namin dito, dito na nga ng aming sundo, ang aking partner. At sumama pa nga yung mga bata sa pagsundo sa amin. At tinakan pa nga kami dahil matagal daw nga kami doon. Sabi nga na namin, 3 hours nga lang kami doon. At fast forward na nga tayo, pagkarating nga namin sa bahay, ay iniakaso ko na nga itong paan ng manok para maluto na nga. Ang una-una ko ang ginawa ay tinanggal ko muna yung at pagkatapos ko nga linisan ay nilagay ko na nga yung luya, sibuyas at saka naglagay rin ako ng pampalasa. Pakukuloan ko nga ito at palalambutin para mamaya ay hindi tayo mahihirapan kapag kumakain na nga tayo. Talaga namang matrabaho nga itong paan ng manok pero masarap naman. Nilagyan ko muna kasi ng bitchen tsaka asin para mas masarap nga yung sabaw nga pagagamitin natin mamaya. Gagamitin ko nga yung pinakasabaw nito mamaya pagkaluto ko na. After ilang minuto nga ay ito na nga malambot na nga itong paan ng manok. Hinango ko muna at sinantabi ko muna bago ako magluto kasi nga magpapainit muna ako ng kawali. Pagkainit nga ng kawali ay naglagay nga ako ng mantika. Tamang-tama nga lang yung nilagay kong mantika kasi nakakasama naman sa katawan natin kung maraming mantika. At ito na nga pagkatapos nga ng mainit yung mantika at sinunod ko naman tong ilagay yung ating bawang at naglagay rin ako ng sibuyas at isunod ko naman yung pinakatubig ng manok kanina. At sinunod ko naman ilagay yung ketchup, 2 ketchup nga yung nilagay ko dyan para mas malasang lasa. At ayan na nga, inalo-halo ko muna para naman masawag na nga yung ketchup. At nilagyan ko nga ng tuyo at saka isunod ko na nga itong paan ng manok. Ito talagang gusto kong luto sa chicken feet. At saka panigurado, tataob na naman
naman tong isang kaldero yung kanin. Favorite ko na talaga tong ganitong luto sa chicken feet. Naalala ko tuloy noon kapag papunta si mama sa market at magdadala siya nito ay sobrang masaya na nga kami kasi nga meron na naman kaming ulam na masasarap. Madalang na nga kasi kaming makakain na masasarap noon kasi nga sobrang hirap nga. Sobrang naalala ko pa noon kapag papupunta si mama sa merkado, magdi-deliver nga ng gulay, pagka uwi nga niya ay may dala nga siyang ganito. Ang galing no, papunta doon, gulay yung dala, tapos pagbalik, ito na, paan na nga ng manok. Siya, nakapakawento naman ako sa inyo guys. Hanggang dito muna yung video ko. Maraming salamat sa iyong panonood. Paalam!